Good morning po. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus. Sa mga nakikinig po ng message from the Light of Truth Ministry Incorporated, muli po, Pastor Andong Valerio, ang kasama po nyo sa pagkain espiritual mula po sa kapagkainan po ng Diyos. Nawa po mabigyan tayo ng Diyos ng isang mapayapang isip para maintindihan po natin ang message po ng Diyos this morning. Sa mga watcher po natin from other countries, pagpalain po kayo ng Diyos. Pagka tayo po, mga mananampalataya, inaglan siya, pagka tayo ay nakikinig at nagbabasa ng salita ng Diyos na hindi gaanong seryoso, maaaring masabi natin na ang mga ginagawa ng Diyos at yung mga ginagawa niya noong una ay lahat pabor para sa atin. Ngunit pagka ang isang mananampalataya from the Old Testament and also in the New Testament ay sineryoso niya ang makinig at magbasa ng Biblia, masusumpungan niya na ang mga ginagawa ng Diyos ay hindi lahat sa kapakanan ng tao. Na yun ang alam ng maraming tao, na ginagawa ng Diyos ito, ginagawa ng Diyos yan, ginagawa ng Diyos ang lahat para sa tao. Ngunit mayroon po akong nasumpungan dito sa Biblia na may mga dahilan kung bakit ginagawa ng Diyos ang mga bagay noon at ngayon. Isang napakalaking dahilan na hindi naman pala lahat ay favor para sa tao. Dahil marami na tayong mga nababanggit, kami mga preachers, kami mga teachers ng Word of God, halos lahat ng mga ginagawa ng Diyos ay para sa benefits ng mga tao. Pero nung mayroon akong nasumpungan doon sa bahagi ng kasulatan na ang kanyang mga ginagawa noon at gagawin pa sa mga susunod ay hindi na para sa tao. Babasahin ko po ito. Old Testament, in the book of Ezekiel the prophet, unahin po natin ang chapter 20. Ito ang salita ng Diyos sa mga Hudyo nung sila po ay nasa Egypt. At ganito ang sinasabi ng Diyos sa mga Hudyo sa Egypt. Verse 6, in that day that I lifted up my hands unto them, doon sa Egypt, para ilabas ko sila at dalhin ko sila doon sa bayan na pinangako ko sa kanila. A land that I had espied for them. Kasi bago nila ito nakuha, ay meron pang mga espied. How many spies? 12. Bakit kailangan pang spies? Magtanong kayo sa akin, bakit kailangan pa ng spies? Para lang wag mag-alinlangan ng mga tao na totoo yung sinasabi ng Diyos na ang promise ng Diyos sa kanila na lugar ay isang napakayamang lugar. And is fight for them, flowing with milk, binubukalan ito ng gatas, honey, sapagkat ito ang kalulhatian ng lupang iyon, which is the glory of all lands. Yun ang kanyang kalulhatian. Ang daming mga bakahan, ang daming mga uri ng hayop. Kaya namang yung milk ay dumadaloy doon. Hindi siya binubukalan ng milk galing sa lupa, kundi galing sa mga hayop. Amen? And then,
At sinabi ko sa kanila before they came out from Egypt, then said I unto them, cast you away every man the abomination of his eyes, and defile not yourself with the idols of Egypt, for I am the Lord your God. Kaya lamang may napakaagang pakiusap ang Diyos, bitawan nyo yan, yung mga idols na yan, nakahoy at bato na yung Diyos-Diyosan, sapagkat ako ang Diyos na Panginoon ninyo. Yan ang pakiusap ng Diyos. Pero ang sinabi ng Diyos kay Ezekiel, but they rebelled against me. Hindi naman nila ito iniwan doon sa Egypt, and would not hearken unto me. They did not every man cast away the abomination of their eyes, neither did they forsake the idols of Egypt. And then, kaya sinabi ko sa kanila, then I said, kasi si Ezekiel nasa Babylon na, at sinasabi ng Diyos, ang mga bagay na sinasabi niya noon sa Egypt. Kaya napakatagal ng panahon. But they rebelled against me and would not hearken unto me. They did not every man cast away the abomination of their eyes, neither did they forsake the idols of Egypt. Then I said, kaya ang Diyos nagalit sa kanila, I will pour out my fury against them in the midst of the land of Egypt. Nagalit ang Diyos sa kanila dun sa Egypt. Sinabayan ng Diyos yung mga flags. Galit ng Diyos, hindi lamang sa mga Egyptians, galit na ng Diyos, maging sa mga Hudyo. And, verse 9, but I wrote my namesake that I should not polluted before the heathen, among whom they were, and whose sight I made myself known unto them. Anong pa man, dahil ayoko na ang pangalan ko ay malapastanganan ng aking pangalan doon sa Egypt, inilabas ko sila kahit kasama nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Sige, lalabas ko kayo dahil napapahiya ang aking pangalan. Tignan nyo ang Diyos. Kaya nga ang message natin gagawin ko ito dahil sa aking pangalan. Hindi ko gagawin ito dahil sa inyo, kundi gagawin ko ito para sa akin. I repeat, gagawin ko ito, ang mga bagay na ito, dahil sa akin, hindi dahil sa inyo. Makikita natin po kaagad dito yung isang dahilan kung bakit kahit polluted na ang pangalan ng Panginoon, kahit lalabas ang mga Hudyo, dala ang mga ribulto nila, na ngayon ay ang patutuo niyan doon sa Sinai, gumawa sila ng Diyos na baka, no? Yun ang Diyos nila Ngayon, ganun pa man, ilalabas ko sila ang sabi ng Diyos. Ito ay dahil na sa aking pangalan. Alam nyo, brethren, ang mga ginagawa ng Diyos ay huwag nating ipalagay na dahil sa o para sa tao lahat. May mga pagkakataon na ang mga ginagawa ng Diyos ay isinasandal niya sa kanyang sarili na. Dahil ang pagkaalam ng marami, even preachers, a lot of preachers today, they know it, that everything that God hath done in the past and also in the future is for the benefits of every man. And that is for the sake of man. Pero hindi. Minsan, sa isang mas malaking dahilan, ayaw ng Diyos na ang kanyang pangalan ay napapahiya. Sinong tao dito na ang kanyang isip ay matino, na ang kanyang pangalan ay nalalapastanganan? Kahit ang pangalan ng Valerio, na kahit kakaunting pamilya ito, I don't like that kind. Dahil ang klase injak, kaya't niya mapasamak mo. Dahil JNT pamilya, binudayinagan ko. Ganon din ang Diyos. Amen? Kung meron tayong mga magulang na hindi mabuti ang isip, napapahiya tayo doon sa pangalan natin. May mga anak na hindi mabuti ang taray ng isip, napapahiya tayo. Yung pangalan natin kasi ang dala-dala. Ang Diyos man ay ganyan. Ginagawa niya ang mga bagay na ito dahil alang-alang sa kanyang pangalan. Hindi na dahil sa alang-alang sa mga tao.
Ang sabi niya, gagawin ko ito hindi dahil sa inyo, kundi gagawin ko ito dahil sa akin. And the next, verse 9, but I wrote my name's sake, that I should not be polluted before the heathen. And then verse 10, kaya inilabas ko sila, Ezekiel, verse 10, wherefore I caused them to go forth out of the land of Egypt, and brought them into the wilderness. Dinala ko sila doon sa ilang. At doon sa ilang, and I gave them the statutes, and showed them my judgment, which is a man do, he shall even live in them. Ganun pa man, verse 13, but the house of Israel rebelled against me in the wilderness. They walk not in my statutes, and they despise my judgment, which I a man do. Verse 14, but I wrote for my name's sake, that it should not be polluted before the heathen, in whose sight I brought them out. Binanggit ulit ang dahilan dahil sa aking pangalan, na kahit nandun sila sa ilang at nilapastangan nila aking pangalan, alang-alang sa aking pangalan, doon sa mga hintil na kanilang pinanggalingan, alang-alang doon sa kanyang pinanggalingan, itutuloy kong dadalhin ko sila doon. Na kahit sana ay ayaw ko na, pero alang-alang doon sa mga tao doon na kanilang iniwanan, ayaw ko mapahiya ang aking pangalan. Tignan niyo doon, ang sarap na isipin. Sa 36, at the same book, 36 verse 21. But I had pity for my name, for mine holy name. I repeat, but I had pity for mine holy name, which the house of Israel have profaned among the heathen, whither they went. Ano yung pity dyan? Naaawa na ang Diyos sa kanyang pangalan. Punit na ang pangalan ng Diyos. Wala nang mukha ang Diyos sa mga hintil na katulad natin. Dahil ang mga Hudyo, hindi pinangakalagahan ang pangalan ng Diyos. 22. Therefore, say unto the house of Israel, thus saith the Lord God, I do not this for your sakes, O house of Israel, but for mine holy name's sake. Ang alam ng maraming Christians, many teachers and preachers, concentrated ang Diyos sa tao, kaya niya ginagawa ang mga ito. Manood kayo at makinig, lalo na sa internet. Maririnig nyo ang mga bagay na ito. Concentration ng Diyos kung bakit niya ginagawa ito ay sa tao. Pero hindi. Sa kanyang pangalan at naaawa na siya. 23. I will sanctify my great name. Kaya papakabanalin ko ang aking pangalan sa pamagitan ng mabubuting gawa na gagawin ko sa inyo at mapapailan lang sa lahat ng dako, sa mga hintil na nakakarinig sa inyo ay mapapabanal ang aking pangalan. Hindi nawawalang hiya ang aking pangalan. Kaya gagawin niya, ipagpapatuloy niya ang good things sa mga Hudyo, alang-alang sa ating mga hintil. Amen? Noong ang mga Hudyo ay inilabas ng Panginoon, hindi karapat-dapat ang mga Hudyong ito na ilabas. Yung salvation natin, brethren, ay magkamukha doon sa nangyari sa mga Hudyo. Naaalipin sila ng mga ganitong pagkakasala. Ilalabas sila ng Diyos para makawala sila doon sa mga kasalanan na yan. Inilabas tayo ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos. Hindi dahil sa gusto natin. Amen? Hindi dahil sa nagpupursige tayo. Ligtas na nga tayo, hindi pa tayo nagpupursige eh. Amen?
Sa katotohanan, hindi talaga tayo nagpupursige sa kaligtasan natin. Hindi. Kundi dahil doon sa dakilang pag-ibig ng Diyos ang dahilan. Hindi dahil sa tayo ay nagmamahal sa Diyos. Not because we are loved of God first, but because He loved us first. Alam naman ng Diyos na ang tao, hindi. Mamahalin niya ang Diyos ngayon, sa susunod hindi. Tapos sa susunod hindi. Tapos sa susunod hindi. Tapos mamahalin niya ang Diyos next day dahil may pera siya. Dahil wala siyang karamdaman. Dahil walang naniningil. Na umansan diyo Bombay. Tagkaraawan mutten. Sabihin na ng Bombay, patay na siya. Sakalang maglilingkod ang mga Hudyo at ang mga Hintil pagka nasa mabuting kalagayan. Ang Diyos, iniligtas tayo, hindi dahil sa mabubuting gawa natin, kundi ito ay dahil sa ang Diyos ay napakagrasya. Amen? That is not your own works. But this is the grace of God. Para lang hindi talaga siya napapahiya. Dahil may doctrine ngayon na ang Diyos pagkatapos niyang likhain ang daigdig, langit at lupa, ay iniwan na ng Diyos ang langit at lupa, ang tao, pagkatapos niyang likhain. Kaya nagkakaganito na ang buhay ng tao dahil may paniniwala na pagkatapos likhain ng Diyos ang langit at lupa, especially the man, ay iniwan na ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Hindi. Hindi po totoo yan. Ang kaligtasan ng lahat ng tao, katulad ng mga Hudyo, ay hindi dahil sa gusto natin. Mayroon pa akong babasahin kasi magtatapos na ako. Kaunti lang ito. Ang dakilang bagay na nagawa ng Diyos sa atin ay kaligtasan. Doon sa kamukha ng mga Hudyo. Yun ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa atin, yung maligtas tayo. Pero huwag nating ipalagay na dahil sa ang pananampalataya natin ay napakalaki. Amen? Dahil by faith you are saved. Pero kahit hindi sapat yung faith natin, palagto-lagto ito, ay sinapat ng Diyos yung salvation natin. At ito ay dahil ipinapakita niya na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang sabi nga ng mga alagad, sino ngayon ang maliligtas? Kung yung mayaman nga, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Sabi ng mga apostol, sino na ngayon ang maliligtas? Ang kaligtasan ay napaka-imposible sa tao. Amen? Ngunit, ang kaligtasan na imposible sa tao, kaya ito ng Diyos. Bakit ganon? Sapagkat walang imposible sa Diyos. Kung naligtas man tayo, this is because there is nothing. Walang bagay na hindi kaya ng Diyos. Amen. Hindi dahil sa tayo ay kaya nating iligtas at kaya natin yung faith natin. Kung hindi natin narinig yung kakayanan ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo, hindi na buo yung pananampalataya natin para ipako natin yung pananampalataya natin doon sa ginawa ni Kristo Jesus. Kaya lahat ng mga, especially yung salvation, yung unang hakbang ng Diyos sa atin na nasave tayo, ito ay dahil sa kakayanan ng Diyos. Ipinapakita niya yung kanyang kakayanan, hindi yung kakayanan mong sumampalataya sa Diyos. Not your works, you are saved. Sapagkat tayo ay created ng Diyos. Nasundan nyo? Sa chapter 2 ng Ephesians, verse 9 and 10. Dahil noon pa man, that is the earliest decreed by God to save man. That's why Jesus Christ sent to die for us. Noon pa yan, kahit wala pa tayo, kaya wala talaga tayong partisipasyon dyan sa kaligtasan na yan. Yung sinasabi natin by faith, we are saved,
ito ay dahil sa may dumating na ebanghelyo pa rin sa'yo. Kaya wala pa rin. Wala tayo kung nagsasalita ako ng salitang hindi katanggap-tanggap sa tao, wala tayong partisipasyon diyan. Let me read. And Deuteronomy, yung salvation natin, huwag yung kalilimutan. Ito ay dahil ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos. Sinasabi niya sa Ezekiel 36, verse 36, then the heathen that are left around about you shall know that I am the Lord. Bid the ruined places and plant that was desolate. Lahat ng mga bagay na nasira noon dahil sa inyong kasalanan, itatayo ko yan. I, the Lord, have spoken it, and I will do it. Para makilala lamang ng tao na ang Diyos na yon ay makapangyarihang Diyos. Wala nang ibang dahilan pa. At kung meron mang napakaliit lamang na dahilan, pero ang napakagandang dahilan dito ng Diyos kung bakit siya gumagawa ng mga kababalaghan. Kahit hindi karapat-dapat ang mga tao na maranasan nila ang kababalaghan. Hindi karapat-dapat ang tao na tumanggap ang mga kababalaghang ito at makita ito. Pero ipinapakita ito ng Diyos na walang pag-aalinlangan dahil sa siya ay nakakalimutan na ng tao at dahil sa siya ay hindi nasusunod ng tao at dahil sa ang Diyos nagpapakilala siya na makapangyarihang Diyos na hindi katulad ng Diyos na nakanil diyan sa pilar, yun diyan sa haligi na hindi nakakarinig, hindi nakakapagsalita at hindi nakakapaglakad at hindi niya kayang palitan ang kanyang damit na may kasamang spider. Paano niyo? Spider nga, hindi niya mabugaw. Tapos yun ang Diyos na hindi kumukurap para patunayan ng Diyos na kaiba siyang Diyos. Amen? Deuteronomy chapter 7, verse 7. Bago sila pumasok sa Kanaan. Ito po yung message ni Moises. Verse 7, the Lord did not set His love upon you, nor choose you, because you were more in number than any people. For you were the fewest of all people. Hindi ka minahal ng Diyos. Hindi ka pinili ng Diyos dahil sa ikaw ay marami ang bilang. Kakaunti lamang ang bilang ng mga Hudyo. Galing lang kay Abraham. Kaya kung ikukumpara natin ang bilang ng mga hintil sa kanilang palibot, kukunti lamang kayo. Kaya huwag niyong sabihin na minahal ko kayo at pinili ko kayo dahil napakarami ninyong mga Hudyo. Hindi. Sabi ng Panginoon, the Lord did not set His love upon you, not choose you, because you were more in number than any people. For you were the fewest of all people. But because the Lord loved you, and because He would keep the oath what He had sworn unto your fathers, had brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of the house of bondmen from the hand of the Pharaoh king of Egypt. Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him, and keep the commandments 1,000 generations. Harap. Ayan naman sinasabi nga ng Panginoon ay hindi dahil sa marami kayo, hindi dahil sa kayo ay malalakas, hindi dahil sa kayo ay faithful, kundi dahil sa ako ay tapat. Makikita nyo yung mga kadakilanan ng Diyos kung bakit ginagawa niya ang mga ito. Dahil tapat ako. At dahil sa ako ay maawain. Yan ang sentro ng kanyang mga ginagawa. Makikita natin na ang Diyos ay talagang maawain. Hindi dahil sa tayo ay faithful. Ang ating amang si Abraham na kahit minsan ay bumabaliktad,
na kung minsan medyo agpungit da nga agasawa kini Sarah kini Abraham, right? Nababasa niyo doon? Na kung minsan nagkakaroon sila ng sigalutan at natutuloy ito halos matuloy sa hiwalayan. Nakakit bumabagsak ang ating mga magulang si Isaac at si Jacob. Nakatulad natin na nagmi-mistake sa harapan ng Diyos. Ang makikita mo roon hanggang ngayon, yung katapatan ng Diyos ang dahilan. Hindi dahil sa tayo ay tapat. Ang sabi nga ng Diyos sa bibig ni Pablo sa kanyang sulat, kahit hindi tayo tapat, tapat ang Diyos sa atin. Magpapatuloy siya dahil tapat ang Diyos. Umiiyak nga ako kagabi na nakahiga. Binibilang ko, hindi ko na mabilang at inaalala ko yung mga mabubuting bagay. Ito hindi dahil sa ako ay tapat na pastor. Hindi dahil sa ako'y marunong na pastor. Hindi dahil sa ako ay matyagang pastor at nagmamahal na pastor. Ito ay dahil sa kung sino ang Diyos. Because of who He is. Kaya tanggalin natin, brethren, yung pagtatagumpay ng mga Hudyo, yung marating nila, yung tugatog, the peak of a victory. Pagka nandun ka na sa tagumpay, huwag mong isipin na dahil sa ikaw ay matuwid na tao, ang sabi ni Moises. Dahil halos makarating na tayo doon sa mga pangarap natin sa Diyos at ibinibigay niya. At huwag mong ilagay sa isip na dahil sa ikaw ay tapat, dahil ikaw ay matuwid. Hindi, kundi dahil alang-alang ito sa pagka-Diyos ng Diyos. Kaya kung kumakain man tayo, kung tayo man ay umiinom, ito ay dahil sa Diyos. Kung tayo man ay nagdaramit, ito ay dahil sa Diyos, sabi niya sa mga Hudyo. Ay sinasabi nga ng Panginoon sa New Testament, alam ng Diyos ang iyong kailangan. Amen? Anong ibig sabihin ng pastor? Na alam ng Ama na nasa langit ang iyong kailangan. Anong ibig sabihin, pastor? Yung damit mo, pagkain mo, inumin mo, galing sa Diyos. Amen? Hanggang gaputan naggagat ka. Hanggang gaputan nakalpaskan. Ito ay dahil sa Diyos. Kung dinaramtan niya ang mga ito at pinapakain niya ang mga ito, hindi ba't daramtan niya at papakainin ka rin? Maliwanag ang nagpapakain ay ang Diyos. Kaya nga doon sa Gawa chapter 14, ito ang very challenging na laman ng preaching ni Paul sa mga hintil na katulad natin. 14 verse 17, nevertheless, he left not himself without witness. Huwag niyong iaalis sa tenga niyo ito. Hindi hinahayaan ng Diyos na iiwanan na lamang niya ang kanyang sarili na wala na siyang patutuo. Hindi katulad ng iba na pagka nagsalita, iiwanan niya ang kanyang salita at i-deny niya ang kanyang sarili. At nakatimbagbaga ang kastamot. Pero siya, hindi niya hahayaan na iiwanan na lamang niya ang kanyang sarili. That's why Paul says here, nevertheless, he left not himself without witness. In that, he did good. Gumagawa siya ng mabuti. And give us rain from heaven and fruitful seasons, filling our heart with food and gladness. Kung nakakaramdam ka ng masayang-masaya ka dito, kung umaani ka ng marami, dahil makakain tayo ng marami, kung bumabagsak man ang ulan, ito ay dahil sa kanyang patutuo, hindi dahil sa iyo na matuwid ka. Okay ba ito? Hindi ito dahil sa tayo ay gumagawa sa kalooban ng Diyos, kundi ayaw niya kasing sabihin ng tao, ayaw niyang sabihin ng tao na wala na ang Diyos. Kundi kailangang magpatutuo ang Diyos sa kanyang sarili
na mayroon ang Diyos at malapit siya sa tao. Sige po, at pagka niloob ng Diyos, yung message na ito ay ibibigay ko. Ang Diyos ay napakalapit. Hindi sa pakiramdam ng iba na napakalayo ang Diyos. Loobin ng Diyos na maibigay ko yung message na ito. Ang Diyos nagpapatutuo sa kanyang sarili. Sa magitan ng kanyang paggawa ng mabuti, yung rain bumabagsak. Umaani tayo ng maraming ani at nagiging masaya tayo. Mas marami yung, mas malaki at mas mabigat yung ating kagalakan na nararamdaman kaysa doon sa nalulungkot tayo sa mga pangyayaring pangit. At liban dyan, yung tayo ay mayroong kakaibang pakiramdam sa loob na hindi galing sa daigdig. Amen? That is because he wanted not, o he denied himself. Kung ano na ang kanyang, sabi nga, kung ano na yung kanyang sinimulan, tatapusin na niya ito. Ganyan po yung Diyos. Hindi katulad natin, ayaw pa nating simulan. Kung sakasakaling nasimulan pa, iiwanan pa natin. Pero ang Diyos, kung ano na ang aking sinimulan, tatapusin ko na ang sinasabi ng Diyos. Kaya, kung may dumarating man sa atin, wag nating ilagay na tayo ay dahil malalakas tayo, dahil sa natatalino tayo, dahil sa napakasikap yung mga paraan natin. Ito ay dahil sa Diyos. Kung napapabanal man tayo, brethren, dun sa kabanalan na ulit, unang-una, salvation natin. Pangalawa, yung marating natin yung tugatog ng tagumpay, huwag niyo kalilimutan, Diyos ang dahilan. At nakasentro ito sa Diyos. Kung tayo man ay napapabanal ngayon, mula nung tayo ay naligtas, kung mas righteous tayo kaysa sa iba, ito ay hindi pa rin dahil sa atin. Tignan niyo kung bakit. Ephesians chapter 5, 26. That Jesus might sanctify, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Ang church ay nililinis niya ng kanyang salita. Ang salita ni Jesus ay dumadaloy sa iglesia. That He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such things, but that it should be holy and without blemish. Verse 17, that He might present it to Himself. Ano yan, pastor? Gagawin niya ito alang-alang sa kanyang sarili. Bakit, pastor? Parang hindi ka maintindihan. Yung lilinisin kanya sa kanyang salita, gagawin niya ito alang-alang sa kanyang sarili. Dahil ihaharap kanya one day sa kanyang sarili. Ang church haharap sa kanya at makapapahiya siya pagka hindi niya gagawin ito. Na kahit alam niya na hindi tayo karapat-dapat, dahil minsan pagka nagturo si Pastor Andong, pagka nag-preach si Pastor Andong, agpunkwenta ka. Joke. Kung ano-anong iniisip natin, we are not concentrated to hear the word of God. Pero gagawin pa rin ito ng Diyos. Yung seryosohin ninyo at hindi, gagawin ito ng Diyos. Dahil ayaw niyang mapahiya na pagka iharap niya tayo at sasabihin natin sa kanya, bakit ganyan ang itsura ng Light of Fruit Ministry? At sasabihin ko one day sa kanya, kasi hindi mo ginawa yung partisipasyon mo na malinis kami. Kaya, the blame is yours. Ang sisi ay ikaw. Pero hindi mangyayari na ang sisi ay sa Panginoong Hesus. Gagawin niya lahat ito habang ikaw, habang tayo ay nabubuhay o may pagkakataon. Minsan nga, sabi ng isang Kristiyano, bye-bye, anda man lang tanda, ramidig lang tati kaya ko. Hamo awisinan. Tanu da jiti sa una, kit bye-bye ang natan, tan na kayo may korek, ta aramidin na lati kaya anan, punak, hamo awisinan. Padas mong awisin.
Kung yun ang kanyang desisyon, o di magdesisyon. Tauray no, pag naanti sa una po Diyos datan, awanan ta intal magnan, nya aramidin na latan. Pero ang Diyos, gagawin niya lahat ang kanyang paraan para hindi siya masisi. Dahil one day haharap tayo sa Diyos. Kaya yung blameless life, yung holiness na buhay natin, ito isinasaalang-alang niya sa kanyang sarili. Amen? Kaya sinasabi nga ni Pablo, so whatsoever you do, do it for the glory of God. Ginagawa niya ito para maisentro natin ang buhay natin sa Kanya. At hindi tayo, hanggat maaari, hindi tayo magkakambog sa Diyos. Dahil gagawin niya ito alang-alang sa Kanyang sarili. I will not do it for your sake, but I will do it for my name's sake, saith the Lord. Salamat po sa inyong pakikinig, brethren. Huwag niyong kalilimutan, ano man ang mangyari bukas, ang Diyos, ang kapurihan. Pagpalain po kayo ng Diyos. From the Light of Truth Ministry Incorporated, Pastor Andong po, Valerio. Let us pray. Sambahin ka, O Diyos. Isang napagandang oras po ang binigay mo po sa amin. Gabi na napakatahimik para po sa salita na amin pong maririnig ngayon. Binigyan mo po kami ng lakas para po sa iyong salita. Para marinig po namin at mapanood ang isang napakalaking katotohanan na ang lahat ng iyong mga ginagawa ay hindi lamang po dahilan ay kami, kundi ang dahilan ay yung ikaw. Salamat po, O Diyos, sa message na ito. Ikabubuhay po namin ito at sana po huwag po namin makalimutan sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.